Pag-usapan pa natin ang problema sa ating mga ayuda kasama si Mobile Journal, Yeda Pascual. O Yeda, ikaw ba nakatanggap ka na ng mga ayuda? At happy ka ba sa natanggap mo? Yes. Pops Ray, I think naman marami naman talaga sa atin nakatanggap ng ayuda. Lalo na syempre, di ba, nung panahon ng pandemic. At isa na nga rin kami doon dahil, ayan, syempre nasa bahay lang tayo, work from home, ganyan. At yes, nakita ko rin naman mismo kung ano yung laman. May mga common. Andyan yung mga sardinas, mga delata, tapos syempre instant noodles, 2 kilo ng bigas. Yes. Ayun naman talaga yung common, madalas nating nakatanggap once na may nagbibigay ng food packs. Yung mga hot meals na nabanggit ng DSWD dun sa report mo, ano ba ang tinutukoy nila dito? Ito ba yung mga, let's say, parang soup kitchen, no? May palugaw sila or talagang totoong kanin at ulam? Paano ba yun? Yes, Pops Ray, ang pinaka-common daw talaga yung mga lugaw, sopas. Kasi syempre, lalo na kapag may bagyo, di ba? Pangmaramihan, mabilis yan mabilis ihanda. gawin. At syempre, kailangan nga din ng mga kababayan natin na kahit paano, mainitan yung kanilang sikmura. Lalo na, di ba, pag tag-ulan. At yan, yes, nakakatanggap din yung ilan sa mga kababayan natin ng mga pack na siya. May ulam, may kanin. Pero ang pinaka-common kasi talaga, Pops Ray, kapag panahon ng kalamidad is yan nga, yung mga food packs natin ng mga delata at instant noodles. Pero ang tanong nga nung ilan, pwede ba natin gawing mas healthy yung mga inihahanda ng ating pamahalaan? Ito ba entails more money, of course, no? Budget, di ba? Yes. Paglalaanan mo ng budget at manpower, na pera pa rin ang resulta, di ba? Ito bang relief goods na pinamamahagi ng DSWD, gaano ba katagal ang paghahanda sa mga ito? Alam ko may proseso yan, di ba? Merong mga quick reaction o quick relief na isinasa katuparan. Pero lalo ngayon paparating na yung mga bagyo, di ba? Tama. Eto ba, talagang handang-handa na ba tayo? Yes, Pops Ray, ayan naman, pagdating naman sa mga kalamidad, syempre nakikipag-ugnayan dyan yung mga LGUs, mga municipalities na apektado ng kalamidad. Yes, i-coordinate yan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, lalong-lalo na syempre yung DSWD. And ayun, sila mismo yung gagawa ng mga steps kung paano nga ba ibibigay itong mga food packs na ito. At ayun naman, kadalasan, Pops Ray, yung ginagawa. Talagang importante daw talaga yung communication, coordination sa bawat ahensya para maibigay kaagad-agad sa mga nangangailangan ng tulong yung kanilang food packs na yan. Kung minsan nawawala na sa proseso kasi ang coordination kinakailangan mabilisin, kaagyat na kinakailangan ang relief kinakailangan iparating na agad. Mauuwi tayo sa pagbili ng instant noodles, 'di ba? Yung mabilis i-prepare. Pero may mga paghahanda ba ang ating pamahalaan na gawin naman nating mas nutritious ang ating mga ayuda? May mga ganun ka bang na natisod na mga plano? Yes, Pops Ray, ayan, tinanong natin mismo si Sec Irene nga kanina, na spokesperson ng DSWD. At ang sabi niya sa atin is aware naman talaga sila na meron pa rin mga ganitong komento, yung ilang mga kababayan natin, na syempre na, labang iba. Bakit panay na lang noodles, panay na lang instant. Syempre, sa umpisa, okay lang, pampalipas ng gutom, pero syempre, habang katagalan, nakakasawa din naman talaga. Pero ang sabi nga ni Sec Irene sa atin, Pops Ray, may plano naman sila, nakikipag-usap sila sa NNC, nakikipag-usap din sila sa iba pang ahensya ng gobyerno sa kung paano ba palalawigin at ay sasaayos nga yung mga food packs na ito. At isa nila sa isang iniisip ay yung mga gulay at prutas sa mga lugar na yan. Lalo ngayon, nasisisi tuloy yung pagdami ng mga kaso ng may sakit sa kidney. 'Di ba? Yung kidney disease na yan, medyo laganap na, nasisisi doon sa maalat, mga maalat na pagkain, mga junk food. Yes, number 1 dyan, Pops Ray, yung tinitingnan talagang salarin, yung mga canned goods and instant noodles. Processed meat. Natingnan nga natin yung anggulo nga sa binibigay palagi sa mga ayuda. Nako, kahit sa kalamidad, maging healthy pa rin. Maging healthy pa rin tayo. Maraming salamat, Mobile Journal, Yeda Pascual.